Dahil for them, yung paniniwala, tama nga yung sabi ng estudyante ko, yung may mentality niya, sabi niya, na ang paniniwala para sa kanila, ang paniniwala sa Supreme Being is a sign na wala ka, hopeless ka na. Takbuhan lang yan ng mga taong naghihirap na. Wala nang matatakbuhan sa buhay. Kaya, they look for an icon. They look for something that they could be a source of hope sa kanila. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya, pansinin nyo, sa Africa, grabe yung movement ng mga religion. Malalaki ang church sa Africa. Bakit? Kasi nga, alam natin, yung karamihan sa mga bansa sa Africa, medyo nasa third world country, just like the Philippines. Pansinin nyo ang Singapore, ang Japan, South Korea, mga progressive na bansa yan. Pero pag tinanong mo dyan, marami dyan, mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi agnostic din. Kung totoo ang Diyos, okay lang. Kung hindi totoo, okay lang din. Ganun mga kapatid. Pero pansinin ba sa nila? Mga progressive country sila. Kasi ganoon sila mag-isip, mga kapatid. So kailangan natin baguhin yung imahe ng church. Kasi ang church ngayon masyado na ang nasira ang image. Okay? Hindi natin sila masisisi of how they see church and church people, mga kapatid. Because in the history talagang ang dami nang nangyari sa church. At marami ng church, mga kapatid. Kaya tayo dito, patuloy lang natin gawin tayong kakaiba. Patuloy nating paghawakan yung ating pagkakaiba. At nawa, hindi lang pagkakaiba pagdating sa panlabas na kaantuan. Kundi, pagiging iba sa lahat ng aspeto. Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pananaw. Mga kapatid, kailangan maging iba po tayo. Okay? Next slide. Live a life of integrity with each other and outsiders. Take note of this. Okay? And your church will become a magnet, not a repellent. Patuloy daw tayong mabuhay ng may integridad sa isa't isa, yung integrity natin. Ano ibig sabihin ng integrity? Pag sinabi natin Christian, Apostolic, Pentecostal tayo, kailangan hindi lang kapag tayo ay nasa church. Alam niyo kung bakit minsan hindi naniniwala sa atin? Minsan tingin lang sa atin is mga panatiko sa faith, mga kapatid. Is kasi ipinapangalan natin yung holy living. Tapos makikita nila sa mga post natin sa social media, wala din kaibahan yung mga post natin. Mga pananalita natin sa social media, ganun din. Sabi natin, kailangan ganito mabuhay ang mga Kristyano. Pero bakit sa social media, ganun tayo? Iba ang nakikita nila sa sinasabi natin. Kaya ang nangyayari mga kapatid, nawawala yung integrity, yung credibility, kumbaga. At ngayon pa naman mga kapatid, sa panahon ngayon, napakahalaga ng credibility. Papakinggan ka ng mga tao ngayon because of your credibility. Hello? Hindi na minsan ang pagiging spirituality. Kaya sabihin mong Christian ka ngayon, hindi gusto mong maniwala yan. Unless makita nila sa buhay mo. Okay? Kaya mag-ingat tayo dito mga kapatid. No, bilang mga Kristyano, kailangan we must to represent Christ well. Hindi lang tuwing Sunday. Sabi ko nga, madaling magpaka-Kristyano, di ba? Ano siya sabi dito? Magaling maging Christian, pagkasama mo mga Christian din eh. Kapag nasa church ka, paano pag ikaw na lang? Paano mga kapatid kapag kasama mo na yung barkada mo? Kapag kasama mo na yung mga office mate mo, workmate mo? Baka naman same-same na lang kayo at wala nang kaibahan. No, mga kapatid. Kasi pag gano'n ang nangyayari mga kapatid, ang tendency niyan, imbis na mamagnet natin sila, mas lalayuan pa tayo. Tingnan mo, mga hypocrite talaga. Sabi nila, ganito daw yung teaching nila, ganito teacher. Bakit pakita ko sa post, ganito. Okay? Next. Okay, next po. Next slide. Number 2. Ayan. Ito, pangalawang dahilan kung bakit ang mga tao hindi na nag-church. They are seeking for God. But sometimes, kapag umaattend sila ng church, si God pa mismo yung hindi nila masumpungan sa church. May church, pero walang God. May iglesia, may group of people, mayroong church program, pero ang problema, wala yung main character, si God. Okay?
Kaya ganun mga kapatid is, wala po. God is missing in the church. Kaya hindi lumabalik kasi they are looking, searching for God, and yet they cannot find, they cannot feel God's presence in the church. Kaya nga tayo dito mga kapatid, wag natin ang hayaan na every Sunday, simba lang tayo, tapos pag naubos na yung oras, uwian na, parang wala lang. Lagi nating maging goal na kapag umaattend tayo ng church, maramdaman natin si God, mga kapatid. Maramdaman natin yung presensya niya. Maramdaman natin yung pagkilos niya. Because that is the purpose of the church. What is a church? Kung walang Diyos. Ano ang church? Ano pa ang gamit? Ano pa ang kwenta ng church? Ano pa ang halaga ng church kung wala naman si God sa church? Hello? Dahil siya ang sentro, mga kapatid. Okay, next slide. People go to church looking for God, but are having difficulty finding Him. Kasi minsan, si Lord, ang ating Diyos, minsan natatabunan na ng programa ng church, minsan natatabunan na ng mga kantahan natin dito, minsan natatabunan na, mga kapatid, ng mga doktrinang ipinapangaral natin, mga kapatid. And we forgot that everything we do in the church must be all about God. Kailangan nyo nang maramdaman nila. Kailangan pag nag-umawit tayo ng mga paboring awitin, mga kapatid, ang maramdaman nila si Lord at hindi yung galing mo. Hindi dahil ang galing ng singin, nakaka-bless, nakaka-touch yung music kasi ang galing sila. Hindi dapat yun, mga kapatid. Kailangan pag nagtuturo ka dito, nangangalan ka sa harap, mga kapatid, ang maramdaman nila, ang Diyos, hindi yung galing mo bilang tagapagturo. Ang galing mo. Oo. Makikinig ako dito kasi magaling ito. Ay, hindi ako makikinig. Boring yung mga yan. Boring yun, hindi ako makikinig yan. Hindi, dapat yun. Dapat maramdaman ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga mahalaga na maghanda tayo, mga kapatid. Ano pa po? Next slide. So, how do we address this? Paano natin ma-address na minsan may church pero walang God? Yan ang problema. At yun ang nakakatakot, mga kapatid. A church without a God. Isang church pero walang Diyos, mga kapatid. Punog lang ng programa, punog lang ng mga taong talentado, mga kapatid, pero wala ang Diyos. At nawa, mga kapatid, lagi na, sa lahat po ng mga tumatayo dito, lahat ng nagbiministeryo dito, make sure na every time you stand in front, behind the pulpit, mga kapatid, is talagang maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Kasi magiging walang kwenta lahat po. Magiging walang kwenta lahat ang ating ginagawa. So how are we going to address this? Seeking a new definition of spiritual maturity and fixing our definitions of discipleship is a great place to start. Kailangan mag-mature tayo. Hello, sabi ko nga sa inyo kanina, yung Generation Alpha ngayon, sobrang tatalino. Okay? Kaya kung hindi kayo magkipagsabay, hindi nyo tinutulungan yung sarili nyo, mag-enhance, lumago sa Word of God, at puro na lang kayo sabihin, ay sorry, pag pinag-i-exert kayo dito, lagi, sorry kasi ako nakapag-prepare, kasi essential na, di talaga ako ready, di ako handa. Kapatid, nakaka-insulto sa Diyos. Nagtatayo dito, sabihin na, ay, hindi ako nakapaghanda, di ako nakapag-ready. Is this the kind of church na iniwan ng Diyos? Ang isang church na hindi handa? Isang mananampalataya na hindi handa, mga kapatid? Di ba na kailangan lagi tayo maghanda? Stop creating more excuses, mga kapatid. Kaya nga hindi natin na-overcome yung generation na to. Kasi matatalino sila. At yung mga taga-church, hindi kasi ako ready. Di ako handa. Di ako magaling eh. Okay. Kasi di ako nakapag-aral. O gagawin mo? Okay lang sa'yo yun? Okay lang sa'yo na i-assign ka, hindi ka nakapaghanda? Na hindi ka ready? Kailan ka pa mag-ready? Kailan ka pa maghahanda? Kasi nabigla lang ako. Kasi lang ako late na sabi sa'yo. Kailan ka maghahanda? Mga kapatid, we are in a battle. Hindi po tayo nagpa-practice. Hello? Hindi tayo wala tayo sa nagpa-practice rehearsal. Nasa battleground tayo. Hindi tama, hindi sapat, mga kapatid.
Yung lagi na lang natin sinasabi, hindi tayo ready, hindi tayo prepared. Maging ready ka, maging prepared ka. Kailan mo pa gusto mag-ready? Kailan mo pa gusto maging handa? Okay? Kaya kailangan baguhin natin yung definition ng discipleship. Hindi pwede na ngayon yung mga mabababaw lang na uri ng discipleship, mga kapatid. Napakatatalino ng generation ngayon. Hello? Napakatatalino. Napakahuhusay. Napakalalalim mag-isip ng mga generation alpha. At ano ang church? Yung mindset natin pang generation ano pa rin? Generation apostolic era. Okay? I mean, panahon pa ng mga walang masama doon mga kapatid. Hindi natin babaguhin ang mensahe. Pero again, kailangan nating makipagsabayan. Kung sila nag-i-improve sila sa labas, kailangan tayo din mag-improve mga kapatid. Kailangan tayo i-equip din natin yung ating sarili. Hindi na lang puro mga kung ano-ano mga kapatid. Let us stop making excuses mga kapatid. Next slide. A clearer understanding of Christian maturity and experience could go a long way in better helping people struggling to find a church and connect with God. Kaya pag may mga nasa church tayo, kailangan let's help people. Let's help them to connect with God. Yung mga tumatayo dito, huwag sabihin hindi kayo ready. It's your responsibility to lead the church in worship. If you are the song leader, it's your responsibility to lead the church in worshiping. Hindi pwedeng yung church lang mag-worship. Ikaw dapat ang maunang mag-worship. Kaya nga song leader eh. Kaya nga worship leader. Ikaw ang magli-lead. Hindi pwedeng gusto mo mag-worship sila ng matinits, ikaw di ka naman marunong. Hindi ka naman nag-worship. Hindi pwede mga kapatid. Okay? Next, number 3. Tignan po natin. Ito pa. Legitimate doubt. Isa pang dahilan kung bakit hindi na bumabalik o hindi na nagsisimba ang mga tao. Legitimate doubt is prohibited. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Minsan, kapag merong nakikitang hindi maganda, negatibo sa church, may mga feedback na sabihin natin pinupuna yung ano man sa church. Ang tingin natin, naku, ano to? Hindi pwede to, mali yan ba? Dapat ano, ang puso natin kaisa lang sa isipan ng Diyos. Hindi mga kapatid eh. Kailangan ang church open din sa pagtatama. Kasi nga, hello, kaya natin na-enjoy ang church. Kaya, kahit anong mangyari sa service natin, na-enjoy natin. Bakit? Kasi nga, Kristyano na tayo eh. Kasi, naintindihan na natin. But how about yung mga taong nasa umaatin ng church for the first time, mga bisita, mga bago pa lang sa pananampalataya, may mga question yan. No, bakit ganito? Bakit ganito? At kapag hindi mo nasasatisfy yung question nila, hindi mo nasasagot yung question nila, mga kapatid, anong tendency? Dahil may tanong, pag may tanong, nagkakaroon ng espasyo sa utak. At kapag yung espasyo na yan lumaki, ang ending niyan, hindi niya na alam kung bakit siya nag-church. Dahil hindi niya na alam bakit siya nag-church, ginto na yun sa pag-church. Hindi na yun na-alam. Kung merong mga negatibo, hello, kung merong mga negatibong komento, mga kapatid, let us not take it. Huwag natin sabihin na, ako, napapariwala yan si brother, kaya nasasabi niya yan. Naku, maling kaisipan niyo yung brother. Huwag mong kalabanin ang church. Hindi tayo open. Ang church minsan hindi open. Ang problema kasi, akala natin lahat ng ginagawa natin ito, yun lang ang tama. Hindi tayo nagiging open for suggestion and opinions. Kailangan maging open din tayo mga kapatid. Kasi sila, nakikita nila ang church in a perspective of non-believer. Of someone who does not experience God yet. Mga kapatid. At i-invalidate ba natin yung nararamdaman nila? Hindi, okay lang yun, baguhan lang yun. Kaya yung sabi yan, baguhan lang yan. Mag-depressing yan, nararamdaman yan, bisita lang yan. Hindi, kailangan natin i-consider yun. Baka tama din sila. Baka may point din sila, kaya pala ganito, okay, sige, next po. In some conservative churches, legitimate questions, pag may mga tanong, minsan dinidismiss na lang. Okay lang yan, okay? And often try. Answers. In many liberal churches, there is often so much ambiguity that questions that actually can be answered are left unresolved. Why? Kasi minsan, takot tayong nakoconfront. Hello?
Takot tayo nako-confront, nasasabi in our face kung ano yung dapat i-improve natin. Anong nangyayari? Pag may nagtatanong na tila baga ang talong ay sabihin natin taliwas sa ating paniniwala, pananampalataya, minsan ang tingin natin sa kapatid, mali ano to. Mag-ingat kayo dyan, mali yung ganyan komentaryo, yung kinakalaban ng church. Hindi pa kinakalaban ng church ng mga kapatid. It's just that unbelievers sila. First time nila. Okay? Bisita sila, baguhan pa lang sila sa church. May mga tanong sila na kapag hindi natin nasasagot at hindi natin satisfy, hindi na yung babalik mga kapatid. Okay? Next. Church leaders, isa ko na po, today simply have to get better at handling the tension that comes with questions. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan tayo mga kapatiran, mga nasa church, kailangan maging critical din tayo. Kailangan maging biblical naman yun, di ba? Sabi ng Bible, kailangan maging handa tayong sumagot sa mga tao na nangailangan ng kasagutan. Hindi pwedeng, pastor na lang, hindi ipag-pray mo na lang. Hindi ganun lahat mga kapatid eh. Sa'yo, siguro okay yan kasi Kristyano ka na. So, how about itong mga bagong kapatiran, mga big unbeliever, mga bisita natin? Okay? Kahit anong pray niyan, mga kapatid, kung walang magtuturo dyan, wala talaga mga kapatid. Okay? Kailangan tayo mga tagtao, lingkod ng Panginoon, mga Kristyano, mga kapatid, kailangan mas maging better tayo in handling tensions inside the church. Next, number 4. Pang-apat na dahilan kung bakit, bilisan mo na po, hindi na bumabalik ang mga tao sa church, they are not learning about God. Hello? Hindi sila natututo tungkol sa Diyos. Bakit mga kapatid? Tandaan natin, kapag tayo ay nagtuturo, kapag tayo ay nandito sa harap, let us always guide them. Cater them in worshiping the Lord, mga kapatid. Okay? The truth is, you and I can relate. Every one of us has listened to a sermon for 45 minutes. Okay? Only to walk out the door tremendously unlearn about what was just said. And preachers, yun sa mga preachers bawat kapatiran. Okay? Come on. We've all given more than one of those messages. May mga pagkakataon, okay, na umatin tayo ng church, nakikinig tayo ng preaching, ng mga pagtuturo, ng exhortation, pero uwi tayo hindi naintindihan. Tama ba? Hindi natin naintindihan. Kung tayo nga minsan umuwi na hindi natin naintindihan yung tinuro, paano pa yung mga bisita? Paano pa yung mga baguhan pa lang sa church, mga kapatid? Okay? So bilang mga tagapagturo, mga kapatid, kailangan maging maayos din yung pag-deliver natin. Okay? Ano yun eh? Brother Mike, kasi ikaw, gagawin ka ng Bible school. Teacher ka. Kaya syempre, hindi po sa ganun mga kapatid eh. Pagkanasain natin na mag-improve tayo, lalo na sa pagbabahagi ng Word of God. Kasi kung hindi malinaw sa kanila lahat, mga kapatid, what's the use, mga kapatid, na atin sila at maginig ng preaching, sermon, exhortation, tapos hindi nila maintindihan sa dulo. Talagang uuwi yan, tapos di na yan babalik. Ayoko na doon. Hindi ko maintindihan yung tinuturo doon. Hindi maliwanag yung pagpapaliwanag. Hindi maliwanag yung pagtuturo. Alam niyo ang solusyon dito? Next slide. Simple lang. Clarity. Maging malinaw lang tayo. Hindi nag-pray naman ako. Okay na yun. Si Lord naman ang magpapaunawa. Tama po yan, mga kapatid. Pero mga kapatid, okay, paano papaunawa sa isang tao yung siya mismo din niya maunawaan? Take note of this, mga nagtuturo, mga nangangaral, mga nag-exhort dito, speak in everyday language. Tigilan na po natin yung masyado tayong bookish. Alam nyo, kahit sa school, nakakabagot kapag yung teacher mo, masyadong technical yung words. Masyadong bookish yung word. Okay? Kailangan nating maintindihan, kailangan nating mag-adjust sa lengguwahe ng ating audience. Everyday language, casual. Ang ganda nga ng presentation mo. Technical nga, hindi naman naintindihan. Ikaw lang nakakaintindi kasi matalino ka. Mga nakakaintindi kasi preaching mo yan, exhortation mo yan. How about your audience? You need to consider it.
Gusto mo pa yung mga words ko, yung kagaya pa sa mga pang-research type na ano, di ba, kung magamit ka ng mga malalalim na word. Magandang pakinggan, pero ang tanong, natuto ba yung audience mo? Speak in everyday language, not in church, speak or in a Mandarin way. It takes far more work to be clear than it does to be confusing. Ang nangyayari dahil hindi malinaw ang mensahe, hindi malinaw ang pagtuturo, imbes na maututo, maunawaan, mga bagong kapatiran ang nangyayari it brings confusion pa sa kanila. Ha? At take note mga kapatid, hindi natin, ito sa public speaking to hindi natin maluloko ang audience. Alam niyo bakit? Lalo na ngayon ang Generation Alpha. Alam ng audience kapag yung nagsasalita sa harap, prepared o hindi. Kung ready o hindi, alam yung sinasabi o hindi, alam po yan. Sabi ko nga sa inyo, matatalino na ang audience ngayon. Matalino na ang generation ngayon. Kaya kung ikaw, sabi ko sa inyo, pag ina-assign ka mag-exert, magturo dito, lagi mo nalang rason, hindi ka ready, hindi ka prepared. Sabi ko sa inyo mga kapatid, baka maging source ka lang ng confusion. Hindi ng clarity, hindi maging... Have a clear point to your message. Hindi si Lord naman magbibigay ng kaunawaan dyan diba? Si Lord naman magbibigay ng tama naman mga kapatid. Pero di ba ginagamit din ng Diyos yung tao? Tayo, kaya ka tayo namin dito Tayo yung magiging mouthpiece ng Diyos. Hindi naman talaga ako magaling magsalita, ba't pa ako ginagamit? Sana yung mga magagaling na lang magsalita. Hindi rin mga kapatid Hindi po tamang pag-iisip yun. Hindi tamang rason, magandang rason yun. Dapat tayo lahat bilang mga bahagi ng church, mga kapatid, ay maipaliwanag natin mabuti yung Acts 2:38, bakit tayo nabubuhay ng may kabanalan, kailangan magbabaptize in Jesus' name. Alam po dapat natin yan. Okay? And last, mga kapatid, number 5, tapos na. They're not finding community. Hello? Alam niyo mga kapatid, kung bakit minsan ang mga tao hindi na bumabalik sa church? They're not finding community. Hindi sila nakakahanap ng sense of belongingness. Alam niyo yun? Yung parang belong sila. Bakit? Kasi minsan dinidisregard natin sila. Minsan hindi natin sila pinapansin. Next slide po. Despite a growing epidemic of loneliness, lalo na ngayon tumataas yung number of loneliness, mga kapatid, according to research. Pero itong mga tao nakakaramdam ng pag-iisa, 10% dyan, mga kapatid, yun lang yung pumupunta sa church. Sa 10% ng population nakakaramdam na sila yung mag-isa, loneliness, nakaka-experience ng stress, ng depression, anxiety, 10% lang dyan ang pumupunta sa church. Tapos pag pumunta pa sila sa church, hindi pa natin sila papansinin. I-disregard pa natin sila pag may mga bisita tayo. Okay? Sometimes, sabi ng ating notes, I wonder if it's because people expect the church to be the last place they'll find community, and that's tragic. Kung ganun man, baka dahil mga tao, tingin nila sa church yun yung last option nila. May mga ganun din mga tao mga pag. Pero kung hindi naman, nakakalungkot na wala sa option nila. Kung pag sila'y problemado, pag sila'y stress, pag sila'y depressed, nakakalungkot isipin na wala pala sa option nila ang church. Para mag-heal, di ba? Palakas yung sarili. Isa na ginawala sa option. Last slide po. Okay? You can make a legitimate argument that one of the reasons behind the explosive growth of the first century church, take note of this, ang first century church, yung Pentecostal church, mga kapatid, panahon ng mga apostles, di ba grabe yung paglago nila? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? The reason is because they love each other and the world, and love should be a defining characteristic of the local church. Kasi noon, ang trato nila sa isa't isa, pamilya talaga. Talagang community talaga. Ibig sabihin, may paki talaga sila sa pag yung isa walang makain, willing silang ibenta yung gamit nila para lang i-donate sa mga mahihirap, sa mga naghihirap, mga kapatid, sa mga kapatid nila na nangangailangan. Talagang, they are reaching a helping hand, mga kapatid. Hindi lang ba sasabi, ay, ganun ba? Paghihirap, okay lang yan, pag-pray mo lang yung kay Lord. Maganda nga naman, di ba? Wow, okay. Pero hindi Minsan, mga kapatid,
kailangan nating may gawin. Kailangan may gawin tayo, mga kapatid. Kailangan maramdaman nila na unang-una welcome sila sa church. At kapag naramdaman nila welcome sila, babalik-balik yan. Kailangan maramdaman nila na hindi sila isolated sa church. Na hindi pinapansin. Church, mga kapatid, pag may mga bisita tayo, pansinin natin, kausapin natin, build relationship to them. Kasi kapag naramdaman niya na parang hindi naman sila welcome, mga kapatid, kahit anong ganda ng church service natin, hindi na babalik yan. Kasi feeling nila out of place sila. At yan yung, alam niyo mga kapatid, yan yung minsan nare-receive kong feedback sa mga bisita. Kaya tanong ko kasi sila, pag may mga bisita ako mga kapatid, kumusta ang church, anong feedback mo? Ay, sorry babe, hindi na nakakapagsimba. Kasi out of place ako sa inyo. Ba't ka na out of place? Kasi parang, ayun yung iba na, parang iba kasi yung way. Ibig sabihin, hindi na niya naramdaman na belong siya. Mga kapatid, nakakaramdam siya. Imagine, nasa church siya, tayo napupuspos, we acknowledge that the presence of God is here, and yet some people would feel isolated. That is so ironic. Mga kapatid, nandito ang presensya ng Diyos, and yet may mga tao na nakaramdam na mag-isa lang sila. Kasi nga, we lack building relationship. At yun yung kailangan natin, mga kapatid. Okay? So bakit po natin pinag-uusapan yan habang tayo lang ay tatayo? Mga kapatid. Kasi again, minsan, whether we accept it or not, but let's just accept this and let us learn from this, mga kapatid. And maging better tayo. Tanggapin natin itong mga ganito, mga kapatid. At again, hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga ni Pastor, pag nag-fail, hindi sabihin na final na. Try ulit. Kung marami tayong pagkukulang dito, okay, mga mali natin, then bukas susunod, gawin na naman natin yung the best natin. Try na, subukan ulit natin, mga kapatid. Failure is not final. Kung na-fail natin yung mga bisita natin, hindi natin naparamdam na welcome sila, edi pag may bisita tayo, iparamdam natin. Okay? Kung hindi nagkukulang tayo lagi, mga kapatid, sa ating ministry, paglilingkod sa ating Panginoon, dahil sa kabisihan natin sa trabaho, mga kapatid. Okay? So now, ngayon, i-improve natin. Gawin ulit natin yung better ngayon, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Hindi lamang po dahil gusto nating maligtas. Because, mga kapatid, even through our testimony, our lives, mga kapatid, nakikita ng mga tao na isa pang pagpapaala. At pag maramdaman nila yon, they have a reason to stay. Church. May rason silang magstay. Wow, dito pala si church dito. Akala ko lang po, mga hipokrito lang yung mga tao dito. Yun pala, they are full of love. They love each other. Kaya pala ganun sila. Because they love each other. Yung pag-ibig na inibabaw sa isa't isa. Church, ito pa. We don't have the right to choose people. Hello? We don't have the right to choose people. Kung sino yung kakaibiganin, kung sino yung magiging close sa hindi. Dapat lahat talaga kinikater natin. Gusto man natin yung attitude nila o hindi. Hello? It's not your right, mga kapatid, na i-isolate sila. I-disregard sila. Hindi po. Ang Diyos nga tinatanggap sila eh. Who are you to isolate them? Hindi. Kasi ito, hindi po, mga kapatid. Let us be welcoming. Kung matigas ang ulo, pabayaan mo siya, mga kapatid. Pabayaan ako matin, dumalo. Okay, baka kaya din siya ganon. It's because it's the consequences of our action, mga kapatid. And this is what I felt, mga kapatid, no? Sometimes we try to isolate people. Mga kapatid, tayo lang lagi magkakasama, hindi, kasi tayo lagi masaya. Pagkasama si ganito, boring, kulit, saway. Hindi, mga kapatid, you don't have the right to isolate people. Mga kapatid, trabaho natin, lagi natin iparamdam that they are all welcome. That they are loved by God, mga kapatid. That is the true representative and ambassador of Christ, mga kapatid. Again, kung si Lord nga, hindi nagtatangi. Diba? Hindi nga namimili, kahit yung pinakapasaway,
Kahit yung pinakamakasalanan, welcome na welcome kay Lord. Sino tayo para mag-isolate ng mga tao? Let's accept them. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As we prepare ourselves, mga kapatid, ating pong Sunday School offering, awit tayo ng isang awitin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Awitin natin yung awit na nagsasabi. Sometimes we laugh together. Sometimes we cry. Sometimes we share together. All feels inside. Sometimes we sing together. Oh, I wish it would be. Let it not be crying over me. Hallelujah, praise the Lord. Sometimes we laugh together. Sometimes we cry. Sometimes we share together. All things inside. Sometimes we sing together. Oh, I wish we'll be. Let it not be a shame. Crying over me. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray, mga kapatid. Sa ating pong pagkasakos ng umaga. Praise the Lord. Amang banal, Diyos na buhay, Panginoong Yesus, maraming salamat po. Lord God, sa araw na ito, sa aming pong Mission Sunday, Panginoon, patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang kung paano namin, Lord God, na pakikitunguhan, Lord God, ang mga kaluluwa sa labas, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Panginoon, how to deal people, Lord. People coming from different backgrounds, Lord. People, Lord God,